Nasa harap sila ng Morning Glory Tower. May dalawang babaeng may maputing buhok na nakabantay sa pintuan. Sinabi ni Dong Chanba na pakiusap iparating ang mensaheng ito. Sinabi niya na si Dong Chanba, Dong Xiaowan, at Song Yu ay humihiling na nakausap ang tower leader. Tumingin ang isang babae kay Dong Chanba. Sumanghal ang babae. Sinabi ng babae na isang grupo ng second-rate families ang gustong makita ang leader nila. Tinanong ng babae kung akala ni Dong Chanba ay ganoon lang iyon kadali. Pinagpapawisan si Dong Chanba. Tahimik lang si Zhuo Fan. Biglang umiksena si Zhuo Fan, sinabi niya na mga binibini. Tinanong niya kung kilala ba nila si Zhou Dandan. Tumingin ang dalawang babae kay Zhuo Fan. Sumagot ang isang babae na si Dandan ay elder sister nila. Tinanong ng babae kung kilala ba ni Zhuo Fan si Dandan. Sinabi ng babae na kahit kilala ito ni Zhuo Fan ay taga Peony Tower si Dandan. Sinabi ng babae na ito ang Morning Glory Tower. Sinabi ng babae na hindi pa rin nila ipapasa ang mensahe ni Zhuo Fan. Nagtaas ng kamay si Zhuo Fan. Tumawa si Zhuo Fan. Sinabi niya na hindi niya sinusubukang gamitin ang mga koneksyon. Tinanong niya kung hindi pa ba narinig ng mga ito ang balita. Sinabi niya na si Dandan ay hinuberan sa gitna ng kalsada ng isang lalaki. Sinabi niya na hanggang panloob na damit. Nagulat ang dalawang babae. Tumango ang dalawang babae. Tumawa si Zhuo Fan. Sumigaw siya na siya ang lalaking iyon. Sinabi niya na kung hindi kikilos ang dalawa at ipapasa ang mensahe ngayon. Sinabi niya na ang dalawa ay makakaranas ng parehong bagay. Nagulat ang dalawang babae. Sumigaw ang isang babae kung paano naglalakas loob si Zhuo Fan. Sumigaw ng babae na ito ang Morning Glory Tower. Namumula ang mata ni Zhuo Fan. Tinanong niya kung ano ang pagkakaiba. Natakot ang dalawang babae. Sinabi ng isang babae na dito lang kayo at maghintay. Sinabi ng babae na magpapadala sila ng mensahe sa tower leader. Nakahawak sa ulo si Dong Chanba. Naisip ni Zhuo Fan na walang gumagana laban sa mga mapanghasga na ito kundi takutin sila ng kunti. Sumigaw si Dong Chanba na brother. Naisip ni Dong Chanba na sana ang leader ng Morning Glory Tower ay mas mapagparaya. Sumigaw mula sa loob na tinatanggap sila ng tower leader. Nagpasalamat si Dong Chanba. Pumasok ang tatlo sa tore. Tinanong ng isang babae kay Zhuo Fan kung sinabi ba niya sa leader ang ginawa nito sa kanila. Tinanong ng pabulong sa kasama nitong babae kung bakit inimbitahan sila ng leader. Tinanong ng babae kung hindi ba dapat parusahan ang tatlo. Sumagot ang isa pang babae na tumigil ito. Tinanong ng babae kung alam ba nito ang sinabi ng leader sa kanya. Tinanong ng isa pang babae kung ano iyon. Sumagot ang babae na sinabi ng leader. Sinabi ng babae na baliw si Zhuo Fan kaya huwag kalabanin ito. Biglang lumingon sa likod si Zhuo Fan at namumula ang mata ni Zhuo Fan. Nagulat ang dalawang babae. Sumigaw ang dalawang babae. Nagtago ang isang anino sa likod. Nakatingin ang tower leader mula sa loob. Nakabukas ang pinto ng bulwagan. Nakita ang tower leader na may maputing buhok at nakamaskara. Bumati si Dong Chanba sa tower leader. Tumawa ang tower leader. Sinabi ng tower leader na hindi kailangan ng formalidad. Sinabi ng tower leader na maupo sila. Nagpasalamat si Dong Chanba. Umupo si Zhuo Fan ng diretso sa upuan ng walang pagdadalawang isip. Sinabi ni Zhuo Fan na huwag mag-alala kung uupo siya. Nagulat si Dong Chanba. Sumigaw si Dong Chanba kung ano ang ginagawa ni Zhuo Fan. Sumigaw siya na ito ang Morning Glory Tower. Sumigaw siya na hindi ito bahay ni Zhuo Fan. Sinabi niya na kung magalit ang tower leader ay hindi lang pamilya nila ang malalagay sa panganib. Sinabi niya na dinala niya si Zhuo Fan dito para humingi ng tawad. Sinabi niya na kung alam niyang magiging bastos si Zhuo Fan ay hindi niya ito isasama. Humingi ng tawad si Dong Chanba sa tower leader. Sinabi niya na ang kapatid niya ay hindi marunong ng asal. Sinabi niya na patawarin sana ng tower leader si Zhuo Fan. Tumawa ang tower leader. Sinabi ng tower leader na si Master Su ay masigasig na tao. Sinabi ng tower leader na hindi kailangan ng paumanhin. Sinabi ng tower leader na magpahinga ang dalawa at maupo. Nagpasalamat si Dong Chanba. Sinabi ni Dong Chanba kay Dong Xiaowan na dahil sinabi ng tower leader ay umupo sila. Natawa ang tower leader. Sinabi ng tower leader kay Master Tom na huwag itong kabahan. Sinabi ng tower leader na maging katulad lang ito ni Master So. Kinain ni Zhuo Fan ang ubas.
Nagulat si Dong Chanba. Naisip ni Dong Chanba kung paano nagiging bastos si Zuo Fan. Tinanong niya kung sinusubukan ba ni Zuo Fan na ipapatay sila. Sinabi ni Dong Chanba na pero kailangan niyang sabihin. Sinabi niya na narinig niya kung gaano kabait ang leader ng Morning Glory Tower. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na ganito ito ka-easygoing. Sinabi niya na mukhang wala itong pakialam. Naisip niya na mas madali ang mga bagay ngayon. Sinabi ni Dong Chanba na tower leader ay may hihilingin sila. Sumagot ang tower leader na sige. Sinabi ni Dong Chanba na ilang araw na ang nakalipas ay na-offend nila si Miss Dandan Xiao. Sinabi niya na mula noon ay namumuhay sila sa takot. Tinanong niya kung pwede bang tulungan sila ng tower leader na ayusin ang hidwaan. Sinabi niya na magpapasalamat ang mga pamilya nila. Tumango ang tower leader. Sinabi ng tower leader na sobra na nga si Dandan. Sinabi ng tower leader na didisiplinahin niya si Dandan. Sinabi ng tower leader na pero may tanong siya. Sinabi ng tower leader na narinig niya na si Master Su ay tinamaan ng Rainbow Haze ng Medicine Palace. Tinanong ng tower leader kung paano nakarecover si Zuo Fan sa loob lang ng ilang araw. Sinabi ng tower leader na kailan pa naging madaling gamutin ang lason mula sa Medicine Palace. Tahimik si Dong Chanba. Naisip ni Zuo Fan na si Chan Batang ay maaaring babero pero tapat sa mga kaibigan. Naisip niya na sige. Naisip niya na kumuha na rin siya ng intel. Sinabi ni Zuo Fan na ang totoo. Kinuha ni Zuo Fan ang mansana sa mesa. Sinabi niya na iniligtas siya ng isang babaeng nakamaskara. Sinabi niya na ginamo ng babae ang lason niya. Tinanong ng tower leader kung babaeng nakamaskara. Sumagot si Zuo Fan na tama iyon. Sinabi niya na nakilala niya ang babae sa slums. Sinabi niya na Chuchu ang pangalan ng babae. Sinabi niya na pero ang tawag ng mga tao roon sa kanya. Sinabi niya na plague woman. Nagulat ang tower leader. Naisip ni Zuo Fan na kilala niya si Sister Chuchu. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.